Tang ina mo? Abobo mo, poking ina mo. Tarantadon to. Okay ng ina mo. Putang ina mo makagago. For the views ka lang talaga, poking ng ina mo. Tang ina mo. Poking ng ina mo, gusto na kitang makasalubong. Oo. Puta na sasampi-sampigahin ko yung pagbubuka mong pangit. Tarantado. Seryoso to mga kahombre ko. Nandito ako ngayong araw na to. Nandito ako. Ayan o. Kita nyo? BF International Homeowners. Pinatalsik ako ng guard. Pinatalsik ako ng guard mga kahombre ko. Ayaw akong papasukin. And they are calling Francis Leo Marcos. Ayaw akong papasukin. Okay? Bababa ako ngayon. Anyway, ulit. Gusto, ito, ready. See? First time nyo siguro nakita in black. Mamaya, isipin niya, syempre, kunwari, matalo ko. Syempre, mag-isa lang ako. See? Meron lang, kasama ko lang yung editor ko. Wala akong kasama. See? Wala yan, wala kahit ano. Mamaya, i-video ko yan. May hawak ng camera yung editor ko. So, wala akong kasama kahit sino. Mag-isa lang ako. Walang armas, kahit ano, I'm okay. Guys, mga kahombre ko, San Pableño to. Kaming mga taga San Pablo, Laguna, kaya namin lumugar. Gusto mo squatter? Pwede. Gusto mo professional? Pwede. Gusto mo seryoso? Pwede. Yan kami sa San Pablo, Laguna. Bakit ikaw pa ang pupunta sa bahay ko? Ako na lang pupunta sa village mo. Papasukin mo ako ngayon. Papasukin mo ako, game tayo. Sabi nung guard, ayaw. Sabi nung guard, ayaw mo daw akong papasukin, boy. So wala, hindi na ako lalabasin ni paring FLM. I think this is it. So, yun na yun, mga kahombre ko. Hanggang dito na lang siguro, wala na. Sayang lang oras natin. Shit, man. Dalawa bahay ko. Bibigay ko na sa iyo yung address, poking ng ina mo. Number 5. Ulitin ko Number 5. Purok 1. General Aguinaldo, Ramon Isabela. Yan ang pinaka-main na bahay ko. Asyenda ko yan. Dyan na lupain ko Ulitin ko. Number 5, Purok 1, General Aguinaldo, Ramon Isabela. Ipagtanong mo lang ako, ituturo ka nila. Bibilinan ko pa lahat ng tao na dalhin ka sa bahay ko. Oo. Yung isa naman, dito sa Suswarigi, number 17, Suswarigi, Quezon City. Poki ng ina mo. Okay ng ina mo, alam mong wala ako dyan ka pupunta, tarantado. Lahat ng kayamanan ni Makaogag, ito lang ang katapat, wala nang iba. Yan lang, yan. Yan lang ang katapat. 40 million. Eto ang maganda pag-usapan mga babayan. So, syempre, about sa Marcos, no? Pag-usapan din natin to, napanood nyo naman yung preview, no? Nakahanap ng katapat itong si Marcos. Sino ba tong Marcos na pangit na to, no? Grabe makapagmura, handa ka na ba? Hindi pa. Naku, pasensya na kayo, may nagtahol na manok. Tahol ba yan o tilaok, no? Pasensya na kayo kasi dito ako sa Nueva Ecija ngayon. So, ito, pag-usapan natin mga babayan, kasi itong si Marcos, siyempre, Marcos to eh. So, pagka Marcos, sinungaling. So, dito, makikita nyo naman yung kasinungalingan na itong pangit na tukmol na to, no? No, nakahanap siya ng katapat mga babayan. Mayaman umano to. Pero mamaya sa full video panoorin natin mga babayan kung gaano niya winanglanghiya yung kanyang ina, yung kanyang kapatid, no? At kung gaano kalupit magmura to. So syempre parang same din to eh. Same din to ng Marcos. So mamaya itatanggi rin siya ni Marcos Jr. Itatanggi rin siya ni Amy Marcos. Panoorin natin yung full video. Konting reaction lang muna sa video na mapapanood nyo mga babayan. So dito nakahanap ng katapat itong si FLM, no? Si Boy Negro, no? Grabe talaga magsasalita. So ang kanyang pagsasalita mga babayan ay hindi na humakain, no? Parang sobrang kayabangan niya na. So dati sikat siya at gusto siya ng tao, pero nung nalaman na siya isang sinungaling, no, na barubal ay halos wala na pong gustong mag-follow sa kanya, mag-subscribe. So syempre kung bakit ko to kinontent mga babayan, dahil nagkakaroon sila ng
same ni Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr. ay isa ring sinungaling, di ba? Na sabi niya, ba't ko sinabi na sinungaling itong si Marcos Jr. na same nito mapapanood nyo mga babayan, dahil sabi ni Marcos Jr. dati hindi makakapasok ang ICC pero nakapasok. So same sila. O di ba? Tama yung ating komento. So tama lang din itong content na to para mapanood nyo dahil magkaaroon sila. Magkahawig lang sila, pero itong si Marcos Jr. hindi marunong magmura. No, kung magmura man yan, konti, isa, dalawa. Pero ito, tatadta rin tayo ng mura nitong si FLM. No? At ay hindi nyo makakain din yung mga sasabihin nito. Ewan ko kung napanood nyo na to. Pero syempre, ito yung ating komentoryuhan. Ito yung ating vlog mga kababayan. At ito, sa kabila ng magaling magsalita yan, kalamong hindi kayang talunin or hindi kayang harapin ng kung sino, ayan, nakatapat siya. Mamaya panoorin nyo mga kababayan, talagang sinugod siya sa kanyang bahay. Tapos sa kabila nung pagsugod na hindi naman siya lumabas, at ay meron doon ng mga gwardiya, tinawagan siya, at ay hindi siya pinapasok at hindi rin siya nilabas. Panoorin nyo mamaya at mamaya makikita nyo yung kanyang diskarte para hindi siya mapahiya. Ang ganda ng video na ito mga babayan, medyo mahaba ito. Pero syempre kung ikaw ay marites at gusto mo itong mga ganitong content, mapapanood mo hanggang sa dulo. Tapos subscribe mo na rin si Makagago kung gusto mo itong kanyang vlog. Magaganda rin, nakakapulot ka din ng aral dito kay Makagago, maganda. Dati ayoko rin si Makagago pero yung napapanood ko na sa kanya, yung mga content niya, sumasapul so tumatagos dun talaga sa kaluluwa ng kanyang kino-content. So nagustuhan ko rin siya na content ko, ano ko na rin, nag-subscribe na rin tayo dyan. O shoutout kay Makagago, much up men. Mga galing na matuturin tayo na kung bakit ko ito kinontent ng babayan, dahil para ikumpara itong si Marcos Jr. at kay FLM, no? Kay Boy Barubal, Boy Negro, at ay kung makapagsalita siya, nakalamong napakagwapo nitong walang hiyang to. Kung makapang walang hiya, makapagmura, hindi na, I think baka nakaka2,000 mura ito sa loob ng isang araw. Kung ako man ay nagmumura, ay nabibiglang naman. At ay siyempre makakapagmura ka talaga sa mga content na mga pinapalabas natin. Mapapamura ka dahil high blood ka sa mga nakikita natin, no? Yung re-reactionan natin dahil pera ng taong bayan yung inuubos ng mga demonyong awatan. Hindi ba? Ito kasi si FLM ay nakahanap talaga ng katapat. Sinugod mismo talaga sa bahay. At gumagawa pa ng dahilan itong si FLM na wala daw siya dun sa bahay. Mamaya panoorin niya kung gaano siya lumusot sa issue na to, no? Pinagod si Makagago. No? Magaling magaling. Ito si Makagago kasi mga babayan, may lisensyado po ito na para sa sports kung gusto niya mag ng event. Ayaw naman ni FLM. Ang gusto nito street fight. So, gusto puntahan mo ako dito, maggawa pa ng waiver, gawa ng ganito. Ngayon, binigyan siya ng isang sample, pinuntahan ni Makagago, nag-live pa. Tapos nung napanood na ganyan, wala naman siya dito. Tapos ito pa mga babayan mamaya panoorin nyo din. Yung binibigyan niya mga address mga babayan ay fake Fake. Ano talaga, scammer dun tao na to mga babayan, scammer, no? Same ni Marcos Jr. Nabudol lang nga tayo ni Marcos Jr. No, may lumalabas na ganitong mga itsura ng mga Marcos. Talagang bagay nga sila. Dapat tanggapin ni Marcos Jr. na kamag-anak niya itong si FLM, no? Balagay niyo mga bayan. Ano makokomento mo, no? Ayan, wala nakahanap ng katapat. Kung ikaw talaga matapang ka FLM, no, puntahan mo si Makagago doon sa Laguna. At sinisigurado ko doon, baka hindi ka na makalabas doon. Baka doon pala sa mga tao doon, maraming galit sa'yo, no? Nung dati, talagang may mga lumalabas mga babayan, mga scammer tong tao na to. Marami tong mga nabudol. Saka sa kanyang pagsasalita pa lang, no? Grabe, no? Napanood nyo ba yung dulo ng preview, no? Yung isang relo niya is umaabot ng 40 million daw umano. Kayo mga kababayan, marunong ba kayong tumingin ng relo? Meron bang ganong relo na 40 million ang halaga? My goodness. Ako hindi naniniwala na mayaman itong si FLM, no? Leo Marcos hindi itong totoong milyonaryo, no? Hindi ito totoong mayaman. Kasi kung ito totoong mayaman, hindi ganyan makapagsalita yan. Parang squatter lang siya, no? Kung makapagsalita siya, para siyang squatter. Kasi kung talagang negosyante ka, boss ka o ano pa man, hindi ka ganyan magsalita sa social media, nakakahiya ka. Baga ang akala niya sa kanyang mga sinasabi ay sumisikat siya, lalo siyang nalulugmok, no?
lalong umaayaw sa kanya yung mga tao sa kanya mga kayabangan. Kaso nakahanap siya ng katapat mga babayan. Dito kay Makagago, talagang pinuntahan. Dapat Mr. Leo Marcos, no? Pagkakataon mo na yan, butangin na. Ano yan, sikat na vlogger yan, influencer si Makagago. Kung ikaw lumabas, nakipagsuntukan ka dyan, baka makakuha mo yung kalahati ng subscribers ni Makagago. Talunin mo lang sana, kaso puro kang ngak-ngak. Magaling ka lang magkuda, magaling ka magmura, putang ina mo. Yan, nakasample ka rin kay Boy Sardinas. Di ba, patient na kayo pag nakakarinig kayo ng konting mura sa akin. Ganun lang talaga kasi kung ikaw magiging vlogger ka rin ng DDS at nagre-reaction ka sa mga problema ng bayan, ay mapapamura ka rin talaga kasi mga babae, madadala ka sa issue, no? Baga nararamdaman mo rin kasi yung issue ng ating nire-reactionan kaya mapapamura ka. Kaya shoutout sa mga kumare ko, marunong din magmura dyan. Diba? O ganito mga babayan, panoorin nyo to hanggang sa dulo. Eto, magsasalita si Bongbong Marcos at si Amy Marcos na tatanggi daw umano to, pero ba't tinatanggi? Same naman nila na mga kasinungalingan itong si FLM, si Leo Marcos, same sila mga sinungaling, hindi ba? Kaya itong vlog na to may sintomas na kamag-anak ni Bongbong Marcos itong si FLM dahil parehas silang sinungaling. O tara, panoorin ito mga babayan. Kung magusto mo itong vlog na to, don't forget to like, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ko na dyan para lagi kayong updated sa ating mga video mga babayan. Araw-araw tayo nag-upload. At kung hindi ibabaw to sa inyo YouTube, itong ating mga vlogs, is kutkutin mo na lang. Kutkutin, gano'n kutkutin. Kalkalin mo dyan at para mapanood yung mga video natin. Magaganda to araw-araw. Tara, let's go. Ready ka na ba? Pag dumating ka sa dulo mga babayan, ha? Like mo naman, sabihin mo natapos ko yung video. Maraming salamat. At don't forget to wag nyong i-skip yung mga ads natin mga babayan para naman may pamili tayong sardinas every day and every night. Okay, play mo na yun boy, ang daldal mo. Let's go! Anyway, Senator Marcos, sir, napag-usapan natin ng fake news. Ayan, sa social media. Ayan, ano ba ito? Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong Francis Leo Marcos? Marami yan. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Kung ano-ano mga sinasabi. At wala, palagay ko. Marami dyan. Basta gusto lang magpasikat. Opo. Iba, ewan ko, iba-ibang mga Pero marami yan. Mula pa nung bumalik kami nung 91, dami-daming ganyan, dami nagrereklamo sa amin. Mga foundation, mga sa bawat kasahan sa Pilipinas, matuto na tayo ng mga tao. Huwag kayo maniwala dyan sa ganyan. At bigla na lang, mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. So, wala. One of many yan. Wala nang katapusan yung mga ganyang klase. Pero Nagtatanggap ng kung ano. Pero ibang pakulo nitong Francis Leo Marcos, Senator Marcos, sir, dahil ito daw mayaman at sa kanya daw kayo humingi ng pera. Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. Sige, kung gano'n ang paniwala na, wala tayong magagawa. Pero siguro naman alam ng tao yan. Hindi lang kagaya na sabi ko, dami yan. Almost, kagaya sabi ko, mula nung nakauwi kami, nandiyan na yung mga yan. Basta pinawarningan lang namin yung tao. Basta yung yung mga nagsasabi, mga kamag-anak namin, hindi namin mga kamag-anak yan. At ngayon lang namin nakita yung mga so, huwag kayo masyadong maniwala dyan sa mga ganyan. At si Senator Raimi na sinaad na hindi nila ito kamag-anak. Kamag-anak nyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin, ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. Meron pang iba may bago na naman may bago na naman kaming kamag-anak. Hindi ko na naman kilala. Doon naman na sa Hong Kong, yung mga maharlika banks. Kung alam kung ano yun May cyber currency na high-tech
pa eh. Ala. Grabe naman talaga ito. Babala na lang sa publiko na walang kamag-anak na ganon, na hihingi ng pera at nangangako ng limpak-limpak na salapi. Ayan, katulad ni Francis Leo Marcos siya daw ang tagapagmahala ng inyong mga ari-arian. Anyway, Nako, di dapat siya pala ang dapat hanapin ng PCGG na pagkatagal-tagal na naghahanap. Maliban sa naging conversation nito sa kanyang ina at kay Bernard Chong, I'm good to go. Lahat ng laban mo, hindi kita iniwan. Ganyan kahigrat yung inaabot ko. Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. O, ina, nakakulong ako ito. Sino may kasalanan? Ako? Kasalanan nyo. Hindi Araw, nakisika ko. Napapanood ko. Naririnig ko. O, di natayo yung cellphone mo. Ginagamit niyo yung pangalan ko. Kudas yung anak nyo. Anak. Huwag mo akong tawaging anak. Pinagtatanggol niyo pa. Putang ina. Putang ina. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Putang ina. Kahit ina kita. Tumatakot. Ang sabi ko sa'yo. Putang ina. Hindi mo nga ako pinakikinggan eh. O kindam. Ganyan ka nga. Sige, bata ka. nagkaroon rin ito sa kanyang kapatid na si Jose Marie Mangusin. Magpapaniwala ka ba doon? At ako ay walang nire-record kahit putulin mo daliri ko. Kilala mo ako. Pag sinabi kong wala. Kapag kami napahapag dahil sa ginto-ginto niya na muna mangyayari. Ako ba? Sinabi ko ba sa'yo? At sinabi ko sa'yo ba? Pag kami napahapag dahil sa ginto-ginto na yan at pinapapanayan ako ang ginagaling. Ano man ang mangyayari? Gawin mo kung meron. Kung wala nga, sinabi ko nga sa'yo, yung wala nga. Kaya nga, pag kami napatunayan ako, ano man ang mangyayari, malalim na galit ko ha. Sobrang lalim na. Bakit ako sisisihin mo sa galit mo? Ikaw! Bakit ako sisisihin mo? Ano ba kung bakit ako nandito ngayon? Ano ba yung mga dokumento nagkalat? Sino kanino galing? Ako ba nagdala nun? Ako ba nagbigay nun? Sigurado ka ba? Tingnan. Ay ako! Awan, i-rumor ko uray may sa. Magkano magkakalit ako sa mag-iwan nagkakadala ako. Ayun ako. Nandaan ko siya. Mananinig ka, ituloy mo yung pagpapastor mo, ituloy mo kung ano yung ginagawa mo. Kailangan ako kung pagkailangan ng buhay ko. Oh, pinakailangan mo ba ang buhay ko? Oo, kaya na. Pag na-ulit pa yung iniwan mo ng 2,000 na yan. Oh, bakit? Bigyan na lang ako kahit isang papel? Oo, ginigam. Ba? Ikaw itong tinutulungan, ikaw ba itong may galit sa akin? Hindi ko kailangan ng tulong mo, maliwan ka. Aba. Yan ang huwag mong sasabihin sa akin. Huwag mo kong inaababa. O bakit? Wag mong pakialaman ng buhay ko at wag ka nang makikisaw-saw sa buhay ko. Wala tayong pag-uusapan. O kingnam. Pag may napahamak, ito tanda mo, pag may napahamak, putang ina mo. Pag may napahamak. Pag may napahamak, tandaan mo yan, pag may napahamak ng dahil sa kaguluhan mo. Ako, sisisipin mo lang sa akin. Tignan mo ako. Putang ina mo. Sisipin lang sa akin. Putang ina mo ka. Ulitin ko sa'yo, putang ina mo ka. Ulitin ko sa'yo yan. Putang ina mo. Wala akong ginagawa. Yama, ibaba mo na, putang ina mo. Ayaw na kang makakausap at ayaw ko na marinig ang pangalan mo. Mula ngayon, tapos lahat sa atin. Tapusin mo. Putang ina mo. May nabalsaan ako, ginawa ko, narinig ko, pangalan ko, idinawit mo sa kahit anong katarantaduhan mo, putang ina mo, ipakakanan kita. Hindi bayari mo. Takot ko sa'yo. Grabe naman, Mr. FLM! Nanay, kapatid mo, talagang winalangya mo na, kaya pala ganyan ang buhay mo, ano? No, di ba? Lagi ka lang mag-isa. Kaya kagigil na gigil sa akin, dinadamay mo pa ang aking pamilya sa kahibangan mo, dinadamay mo pa ang maayos kong pamilya na binuo ko kasama ng aking mga anak. Alam mo ba, Mr. FLM, na baby pa ang mga anak ko, and yet dinadamay mo sila sa mga katarantaduhang inilalabas mo sa bunganga mo. Mahiya ka sa pamilya mo, araw-araw kitang minumura. Hindi ka nahiya. Marinig ng pamilya mo to, marinig ng anak mo, ng asawa mo,
Nagkaroon sila ng pamilya, ama at asawa, na baklang walang bayag na gagabalat na katulad mo, poking ina mo. Ngayon, napatunayan natin ngayong araw na ito na ang betlog mo nasa lalamunan mo kapag ka hinaharap ka personally. Nawawala ka sa sarili mo. Huling live mo nung nalaman mo na dumating ako sa harap ng bahay mo na hindi ako pinapapasok sa village nyo. Pangatal ka na, boy! To the point, mga kahombre ko, na wala nang matinong salitang lumalabas sa bunganga niya. Lahat na mura, from top to bottom. Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw at nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Putang ina mo, for the views ka lang talaga, hayop ka. Tang ina mo, ang bobo mo, poking ina mo. Taratadon to, okay ng ina mo. Putang ina mo, makagago. For the views ka lang talaga, poking ng ina mo. Tang ina mo. Poking ng ina mo, gusto na kitang makasalubong. Oo. Puta na, sasampi-sampigahin ko yung pagbubuka mong pangit. Tarantado! Puki ng ina mo, ampota! Ampota ka, bobo! Incredible mindset to, mga kahombre ko. Utak talangka. Napakatanda mo na for this, man. Wala ka na sa katinuan. Literal na durog ka na. Dr. Francis Leo Marcos. Nakakahiya, mga kahombre ko. Tindi! Akala ko pa naman, meron ka mga gunner 50 meters away. Putragis! Yung mga gunner mo, nasa labas daw? Huwag ka mo lumapit 50 meters away. Wala! Kahit ata 1 kilometro, wala eh. Nasaan na yung mga pinagyayabang mo, mga bata mo? Ano yon, man? This is a freaking joke. Sa nakaraang live lamang ni Francis Leo Marcos, sumasakay siya sa laro ko. At dahil siya po ay makitid ang utak, hindi niya nakikita na siya ay binubulastog ko lang. Kita nyo ba to, mga kahombre ko? Hindi na ito bago. Di ba? Naglalabas ako ng pain at bait. Itong mga winawasak natin, mga kahombre ko, na mga sinungaling sa social media, kinakagat ng maigi ang nilalapag natin na bait. At dahil dyan, maraming lumalabas na katarantaduhan ni FLM galing mismo sa bunganga niya. In fact, wasak na siya at hindi ko na kailangan na wasakin siya, mga kahombre ko, or kahit tayo, because siya mismo ang nagse-self-destruct. Imagine nyo, nakita na ng napakaraming tao sa social media na walang lumalabas na masustansya sa kanyang bunganga. Puros mura lang, puros trash talk lang, sobrang liit ng utak, 1 oras at kalahati siyang naka-live, paulit-ulit ang mga pinagsasasabi niya. Alam niyo yun, para siyang sirang plaka. Incredible. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng apog at kapal ng pagmumuka. Kasi imagine niyo, mga kahombre ko, kahit halatang halata ng scammer siya, halatang halata ng manloloko siya, halatang halata na lahat ng kabulastugan at kasinungalingan niya, itatanggi niya pa rin ito kahit napakaraming ebidensya. Ebidensya, mga kahombre ko, na hindi ko inimbento. Ebidensya na available online. Gigil na gigil kay MG, madaming alam si MG sa kanya. Ano alam niya sa akin? Lahat na sinabi niya, makikita mo sa internet, bobo. Lahat na sinabi niya, makikita mo sa internet, nakapost yan, 2020 pa, bugok. Grabe ka naman, Mr. Mangusin. Imagine niyo, mga kahombre ko, even yung wiretap, sinasabi niya na AI. Sabi ni Lay Ramos, tunay po ba yung mga evidence niya, sir? Pambihira. Yan ay fake news. Yung mga evidence na yan, inilabas na lahat sa korte dati yan. Fake news. Oo. Yung mga voice recording, puro fake news. Oo.
Hindi na may pananay ko. Gago po tayo na ito, makagago na to. Gagawa ka lang ng fake news po. Kinain mo, asa ng source niyan? AI yan, tanga. 8 taon na nakalipas sa issue na yan. Hanggang ngayon buhay pa, bobo. Ganyan pong katindi itong tao na ito. Wala na to sa hulog. I just came here, sa totoo lang, para i-expose ka. And now you know. Nakakahiya, di ba? Look at yourself. These past few days, na-unmask ka na ni Makagago Wazapman at ng mga kahombre ko. Tapos na, FLM. Ngayon, kahit anong klaseng paliwanag at pambubudol mo, you will forever remain that boy inidoro na duwag, sinungaling, at walang isang salita. Paikot-ikot-ikot lang ang argumento mo na puro mura. 99% na lumalabas sa bunganga mo, trash talk. Alam mo ba kung bakit tinawag na trash talk ang trash talk? Nasa word itself na. Trash talk. Basurang salita. Saan ba nilalagay ang basurang salita? Sa basurahan. Kasi walang sustansya. Sabi ko naman sa'yo, FLM, ako ang unang gumawa niyan sa internet. Kaya yung mga acting mo, alam ko na yan. Kasi ganyan na ganyan ako. Kapag nadadali na ako ng matalinong argumento, tumitiklop ako. Defense mechanism ko, yung pagmumurahin na lang yung tao, lait-laitin ng kung ano-ano, yun na yun. Then I feel na okay lang, nakabawi na ako, akong pinakaastig kasi napaulanan ko ng mura. No! Napatunayan ko sa panahon ngayon, FLM, na isa palang malaking kaululan yun. At doon mapapatunayan na ikaw ay tumanda ng paurong. Kasi walang kakwenta-kwenta yung pinagsasasabi mo. Alam mo ba kung bakit nandyan lang at nag-i-stick yung mga nanonood sa'yo sa live mo? Para mura-murahin ka. At totoo yan, hindi ako nag-iimbento. Tingnan nyo ang comments. 96% na nagko-comment, puro mura. Hindi yan dahil sa akin. Lalong-lalo nang hindi yan trolls, FLM. Kasi ang fanbase ko ay napakalawak. At hindi lang malawak ang mga kahombre ko. Kami rin ay sikat na kumukuha ng fans ng ibang mga influencers. Kasi nagagawa namin, FLM, na baguhin ang cycle ng utak ng fanbase ng ibang influencer. Diyan ka matatalo. Yung akala mong dumudurog sa'yo na fanbase ko, nagkakamali ka. Ang dumudurog sa'yo ay yung mismong fanbase mo na nakuha ko na. Ayan si Makagago Wazapman. My fanbase is a bit of everyone's fanbase. Nagugustuhan lang nila si MG because I just state facts. I changed my content kasi I believed in repentance. I-review mo yung mga content ko and then you'll realize na hindi ito paninira, kundi pagsasabi lang ng totoo at pagbibigay sa mga tao ng tinatawag na awareness. Awareness na hindi ka pwedeng pagkatiwalaan kasi napakasinungaling mong tao, deceiver at duwag. Isipin mo, Francis Leo Marcos, walang lumalabas na mura sa bibig ko, pero sa 10 oras na nilive mo, itong 2 minutong pangangaral ko sa yung 46 anyos ka na, tumatagos hindi sa buto, kundi hanggang sa kaluluwa mo, plus, I am actually taking your soul. Look at yourself, man. You are a soulless guy. You are just continuing on talking trash sa akin, sa family ko, sa ethnicity ko. Tingnan mo nga, ang lahi mo, pinakmabahol lahi. Di ba? Yung lahi mo nga, pinakmabahol lahi eh.
Hindi ka naman Pilipino, puking ina mo eh. Yung lahi mo, yan ang pinakamabahong lahi. You are telling a lot of stupidity. Tulad ng mabaho ako, mabaho ang mga Sri Lankan, napaka-racist mo, FLM. Napaka-sobrang grabing racist mo. Hindi ko yan in-expect sa'yo to the point na bababa ka sa panlalait ng race. Napakababa mo, man. Legit. Sobra. Alam mo ba, FLM, na hindi naman lahat ng mga Sri Lankan ay mababaho? Sa Pilipinas ba walang mabaho? Eh, ikaw nga lagi mo sinasabi na mukha akong mabaho. Grabe ka naman. You are judging me sa nakikita mo sa akin. O sige, ipagkumpara natin yung pagmumukha ko sa pagmumukha mo. 'Di ba? Although, syempre, sabihin na natin na mas pogi ka sa akin. Pero, hindi ka tatagos dahil sa totoo lang, ang baho mong tingnan. Real talk, man. Totoo yan. Totoo talaga yan. See? Look at that. Papaano kung ganyan? I-judge din kita tulad ng pagka-judge mo sa akin. Diba? Diba ang pangit ng dating? Dapat hindi ganon. Dapat matuto kang mangwasak ng soul by stating facts. Hindi yung mga pagiging isip bata. Kasi tapos na ang internet dyan. Talagang literal na piniga ko na yan. Ng todo. Tapos na yan. Kung talagang totoong matibay at matapang ka, hindi na yan sinasabi. Pinapatunayan yan. Ganyan kaming mga San Pableño. Tandaan mo yan. Sa nakaraang live lamang ni Francis Leo Marcos, nagawa nitong magbigay kasagutan sa di umano'y paratang sa kanya ni MG ukol sa tunay na pagkakakilanlan nito. Nagpakita siya ng kanyang birth certificate at Philippine passport. Tingnan nyo naman mga kahombre ko. Wala na talaga sa hulog ang tao na ito. Falsification po ito ng document mga kahombre ko at napakatinding kasalanan nito sa batas. Makikita po natin dito, no, na sa kanan, ang kanyang date of birth ay December 29, 1979. Samantalang sa kanyang passport, ang date of birth niya ay September 29, 1979. Isa kang malaking fraud. Literal na niloloko mo ang mga tao at lalong-lalo na niloloko mo ang sarili mo and you are exposed now. Tapos na, Mr. Boy Inidoro. Tapos ka na. Finished. Pagkatapos ito, mga kahombre ko, wala na. I'm not gonna go back to you unless may bagong lumabas na mga patunay na ikaw ay isang fraud, scam, or ikaw ay malaking joke. Doon na lang ulit ako babalik para punahin ka. Sabi mo, aaraw-arawin mo ko. That's your freedom. Kaso lang, sa tuwing inaaraw-araw mo ako, tandaan mo na free advertisement yan. At pupunta sila lahat sa YouTube channel ko and mapapanood nila lahat ng episodes na ginawa ko sa iyo. And then, doon na, lalo kang mawawalan ng followers. Tama yan! Ayan ang gusto ko sa iyo. Ayan ang matagal ko ng trabaho at ginagawa. Ang mambaon ng tao, gamit lang ang pang-iinis. At yan, look at yourself. Inis na inis ka na. At dahil dyan, you will be digging your own grave. For real. Nangyari na yan sa marami kong naging katunggali sa social media. Ka-debate sa Sokmed. Itong nangyayari sa'yo. Game over. Anyway, sa nasabing duelo na hinahamon ni FLM si MG, no? Sa malagim na kompetisyon. Isa rito ang kanyang talian sa bewang at saksakan. Pwede pong may mamatay dito ha, grabe. Ayon sa Section 1 of Article 3 of the 1987 Philippine Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
nor shall any person be denied the equal protection of the laws. In the Philippines, a waiver cannot legally save you from liability for causing physical harm to another person, especially if it resulted from gross negligence, intentional misconduct, or a criminal act. While a waiver might limit liability for simple negligence, it is generally considered contrary to public policy to absolve a person of responsibility for more serious wrongdoing. Ayon din sa Article 261 of Revised Penal Code of the Philippines, it is illegal to challenge someone to a duel, incite others to give or accept a challenge, or publicly ridicule someone for refusing a challenge. The penalty for this offense is prison correctional in its minimum period, which translate to 6 months and 1 day to 2 years and 4 months in prison. Ganon yun, man. Papaano yan? Eh, illegal naman pala lahat ng gusto mong mangyari. Ngayon, kung gusto mong mangyari yan, saksakin mo sarili mo. Makipagduelo ka sa sarili mo. Yun lang yun. Ako kasi, binibigyan kita ng magandang sitwasyon. Gusto ko ang maging duelo natin ay sa loob ng isang event kasi yon, pwede kong gawin yon dahil ako ay lisensyadong promoter. So in short, ako ay pinagkakatiwalaan ng gobyerno kaya ako binigyan ng GAB ng lisensya ng professional promoter. Lahat ng security mo nandun. Simula sa ambulansya hanggang sa oxygen mo sa ring. Diba? Kung may mangyayari sa'yo, rekta, may ambulansya, rekta ka sa ospital. Ganun talaga. That's the legal way for us to hurt each other. At partida na yon, napakaraming manunood, milyon-milyon. So bakit ayaw mo? 'Di ba? Anong motibo mo? Street fight ba ang gusto mo? Ginawa ko na yan. Hindi ka naman nagpakita. Ang daldal mo, gumawa ka na ng waiver, magkanaan na tayo, kahit street fight, lalabanan kita. Iparating nyo sa kanya to, kahit street fight. So dahil gusto daw niya ng street fight, pinuntahan ko na lang siya at nilive ko ito sa Facebook page ko. Ating panoorin, mga kahombre ko, ang mga nangyari. Sinungaling yung hindorotot na yan. Kung ano ang nililigaw niya. Ngayon sinabi niya, pupunta raw siya sa bahay ko. Abangan nyo, ilalive ko. Anong petsa na, poking ina mo? Pupuntahan mo raw ako sa bahay ko. Sabi mo, magla-live ka. Abangan nyo. Asan na? Anong petsa na? Pumunta ka nga sa bahay ko. Di pinagsanayan mo, pupunta ka sa bahay ko. Tangina, napuyat ako ng 2 araw kaabang sa'yo. Wala naman dumating na makagunggong. Yeah. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Ito na ang araw na inaabangan nyo. Sawa na po ako mga kahombre ko sa talkies ng tao na itong si FLM. Ngayong araw na to, tara, pupuntahan natin ang kanyang bahay na nakita nating address dun sa JNT Express na kanyang natanggap kuno sa Cambridge daw. Obviously, na-receive niya, ibig sabihin, dun talaga yung bahay niya. Bakit pa tayo sa mismong bahay ko? Delikado ka pa sa San Pablo, ha? Kasi kilalang kilala ka doon. Huwag na tayo doon at pangit ang realidad doon. Hindi ka magkakaroon ng patas na laban. Ngayon, mag-isa lang ako dito. Ang kasama ko ay ang aking editor. Huwag ka mag-alala. Hindi yan makikialam sa atin dalawa. Once na nag-game tayong dalawa, physically, one-on-one, game yon, wala nang problema yon. Eto siya ay exclusively maghahawak lang ng camera. Wala akong kasama, walang kahit na anong illegal. Safe, ayan, ito, cake lang to. Ibibigay ko lang yan sa security sa mga guard namin dito sa village. Kasi kaka-birthday lang ng anak ko. Partida na yan, FLM ha. Safe, pitaka ko to, wala. Wala, radyo ko lang to. Wala, kahit ano ha. Ito ba? Wala, abangan mo ako. Tingnan natin kung matapang ka talaga. Let's go.
Ay, kaso ito nga, hindi makasok dito. Ay, to all visitors. Specific to. Hindi yung kakasuhan ko po yan kasi ginamit niyang pangalan ko at niloko po ako niyan. So yun mga ka-hombre ko, nakikita nyo naman, naka-live si Norman Mangusin ngayon, si 248. And actually, sa sitwasyon na to ngayon, no, nandito na ako sa village niya. Nakikita nyo naman. Kanina pa ako dito actually may 1 oras na ako dito. Galing pa akong San Pablo City, Laguna. Uulitin ko, ito yung nilabas niya mismo na address niya. And actually, yung mga guard dito ay kinonfirm na dyan talaga siya nakatira. So, na-confirm nila na dyan siya. And actually, tinawagan nila si FLM. And, ayun, ayaw niya naman eh. Nandito na ako, FLM. Suntukan game, oh. Ayan, sakto, oh. Naka-all black na ako. Para at least, kung meron man dugo, hindi yun naman masyadong kitang-kita, exposed, di ba? Ayan ang matapang. Andito na ako sa inyo, hindi lang ako pinapasok ng mga guard mo. Oh, eto pa, vinivideohan pala ako nila. Inutusan mo daw na videohan ako nila. So, alam mo yun, walang problema doon. Binura ko na. Ayos, di ba? Binura ko. Kinuha ko cellphone, binura ko. Oh, so ngayon, Mr. FLM, ano naman ang maaari mong maging excuse? Nandito na ako. Ayaw akong papasukin ng guard mo. Ayan o, nandiyan ka lang eh. Nagtatago ka lang dyan. It's very clear na dyan ka nakatira. And yes, sinabi rin nila. So man, Mr. Mangusin, wala na talaga to, man. Galing pa akong San Pablo, pumunta lang ako dito sa Las Piñas para makita ka. Ayaw mo naman ako makita. Pero, tingnan mo ang live nyo. Sa live niya, ang dami niyang trash talk. Ang dami niyang trash talk. Dami niyang pinagsasabi na kung ano. Alam niyo mga ka-hombre ko, minsan naiisip ko, ano ba talagang matapang? No? Ito ako, uulitin ko. Alam nyo kasi, eto sa totoo lang, kaya kong makibagay sa kahit na anong bagay. Kung gusto mo ng kalye, walang problema. Kung gusto mo na maayos na usap, maayos na usap. Gusto mo ng professional, professional din ako. Walang problema doon. Pero, tulad yan, pinagbigyan ko na. Ito kasi yan, gustong gusto ko laging patunayan sa inyong lahat na kaming mga taga San Pablo, Laguna ay iba. San Pableño to mga ka-hombre ko. Yung kaba at takot ko, wala sa puso ko. Walang ganun. Sa totoo lang, partida na to. May pamilya ako, may mga anak ako, may asawa ako. Pero I am here. Hindi siya nalabas. Hindi siya nalabas. And now, maya-maya magla-live na ako. Iko-call out ko siya. Okay? Tinawagan na siya mga ka-hombre ko. Tinawagan na yan. Ayaw lumabas. Iko-call out ko ngayon sa live. After niyang mag-live, sasaktuin ko para at least talagang clear na clear sa kanya, no? Na nandito talaga ako and ayaw niya akong labasin. Ayun lang, ganun lang. Kaming mga taga San Pablo, Laguna, FLM, ibahin mo kami. Alam mo, ang tapang namin ay literal na nasa dugo namin. Hindi kami nagsasalita lang, salita-salita lang. Walang ganun, man. Hindi kami ganyan. Walang duwag na San Pableño. Kahit saan mo kami ilagay, it's not gonna work. Wala akong kasama. Wala. Baka mamaya isipin mo, meron kang convoy. Wala. Meron kang kasama. Wala. Yung editor ko lang ang kasama ko. Wala yan. Bata lang yan. Hindi yan. Hawak lang niyang camera. Ayan mag-isa akong pumunta dito para makita talaga kung matapang kang talaga. Kaso wala. Wala eh. Ayaw mo ako harapin. Hindi mo rin ako pinayagan na makapasok sa loob. So, anong gagawin natin, man? This is a pure joke. This is actually a joke. Isipin mo yon, ang layo pa na ipinunta ko para lang makita ka. Sayang. Sayang. Chance mo na sana to, man. Yan lugar mo na yan, Yan mismo yung address na nandun sa JNT Express na pinakita mo. Ayaw mo lumabas. Kakahiya ka, boy. Kamusta ang lahat, mga ka-hombre ko? Akin na yung mic. Ito na yung mic. Okay. Yan. Hello!
So yan, 100 viewers lang. Magsasalita na si MG. Kaka-content lang naman natin, no? Kani-kanina lang. So, hindi nyo naman siguro ako masyado namimiss. Naalala nyo yung panahon na si Francis Leo Marcos, mga kahombre ko, si Francis Leo Marcos, ay nakatanggap daw ng kanyang pagiging doktor. Doctorate niya. Tama? Tama, di ba? Naging doktor daw siya, etc., etc. So, ngayon, mga kahombre ko, nag-leak doon yung address niya. At dahil matapang daw si FLM, sabi niya, total, ang dami na niyang alibay. Okay, gusto niya, una, suntukan daw. Ito ha, para sa mga ano, ayan o. Ayan, siya mismo naglabas niyan. Ang nakasulat dyan, Las Piñas, ako na lang, clear naman na to eh. Las Piñas BF International Village. Ayan, andyan yung kanyang address mismo. Francis Leo Marcos, receiver. Ayan ha. Ayan. Seryoso to, mga kahombre ko. Nandito ako ngayong araw na to. Nandito ako. Ayan o. Kita nyo? BF International Homeowners. Pinatalsik ako ng guard. Pinatalsik ako ng guard, mga kahombre ko. Ayaw akong papasukin. And they are calling Francis Leo Marcos, ayaw akong papasukin. Okay? Bababa ako ngayon. Anyway, ulit. Gusto ko ito, ready. See? First time nyo siguro nakita in black. Mamaya, isipin niya, syempre, kunwari, matalo ko. Syempre, mag-isa lang ako. See? Meron lang, kasama ko lang yung editor ko. Wala akong kasama. See? Wala yan, wala kahit ano. Mamaya, i-video ko yan. May hawak ng camera yung editor ko. So, wala akong kasama kahit sino. Mag-isa lang ako. Walang armas, kahit ano, I'm okay. Guys, mga kahombre ko, San Pableño to. Kaming mga taga San Pablo, Laguna, kaya namin lumugar. Gusto mo squatter? Pwede. Gusto mo professional? Pwede. Gusto mo seryoso? Pwede. Yan kami sa San Pablo, Laguna. Bakit ikaw pa ang pupunta sa bahay ko? Ako na lang pupunta sa village mo. Papasukin mo ako ngayon. Papasukin mo ako, game tayo. Sabi nung guard, ayaw. Sabi nung guard, ayaw mo daw akong papasukin, boy. Game. Nagawa ko na to. Sa sunugan, mag-isa lang akong pumunta. Harapan yun, mukha sa lahat ng taong galit sa akin. Ngayon, I'm here. Eto, bababa na ulit ako. Nagawa ko na to, actually, mga kahombre ko, 1 hour and a half na ako dito. Galing pa akong San Pablo City, Laguna. 1 hour and a half na akong nakatambak dito sa parking na to. Nandito ako sa harap, as you can see. Harap, no, bawal nga dito actually, pero wala akong choice kasi ito yung katapat niyang village. I am here. Nandito ako. Game, baba na tayo. Kaya? Okay, kaya niyo. Okay. Ito. Dito tayo. Hello. So, nandito ako, mga kahombre ko. Hello. Nandito ako, mga kahombre ko. Hi. Nandito ako, mga kahombre ko. Ayan, yung mga guard, ayaw akong papasukin. Okay? Francis Leo Marcos, nandito na ako sa lugar mo. Eto. Taga dito ka. And the guards actually told me na inaccept mo yung call, pero pero ayaw mo akong papasukin. So wala akong magagawa. See, I am ready. Pakita mo, baka isipin meron akong convoy. Wala. Wala akong convoy, wala akong kahit na ano, wala. There's nothing here. Ayaw lang talaga akong papasukin ng mga gwardya. Tinarantado pa ako ng mga gwardya kasi contact nila si FLM, binibidyohan ako kanina. Pero kinuha ko yung cellphone nila, pinabura ko yung video. Di ba? Ayan yun, FLM. Ayaw nila akong papasukin. Bakit ganon? Yan ang problema, mga kahombre ko, di ba? Man, sabi mo, matapang ka. San Pableño to, hindi ako aatras sa mga kalokohan mo, man.
Legit yan. Wala. Si Francis Leo Marcos, mga kahombre ko, ayaw akong papasukin. Ayaw akong papasukin ni Francis Leo Marcos dito. Wala akong magagawa. Ito, mga kahombre ko, kaka-live niya lang actually. So I was actually expecting na nandito siya. Nakakalungkot kasi ang layo pa ng binyay ko, San Pablo City, Laguna, and yet, hindi ka naman humarap. Nakakalungkot yan, man. Kasi I am actually ready to face you. Bakit mo yan ginagawa sa akin, man? Di ba? Gusto mo, waiver. Hindi na natin kailangan ng waiver. Andito na ako, eto na yon, man. Eto na yon, G. Oh, wala ka naman. O ulit-ulitin ko rin, tulad na ginagawa mo sa live mo, wala ka naman. Hindi ka naman kakasa. Paano yan? Nako, ang hirap. Isipin nyo mga kahombre ko, San Pablo City, Laguna. Rekta pa kami ng aking kasamang editor dito sa Las Piñas. Sinadya ko pa to, ang layo pa ng biyahe ko, tas gaganituhin mo lang ako. Di ba? Kasi Francis Leo Marcos, FYI, kung ako ay pupuntahan mo sa San Pablo City, Laguna, sa lugar ko, hindi ka tatagal doon. Hindi ka tatagal doon. Ikaw nga, buti nga, sa village ka, oh. Kami wala. Rekta na yun na yun. Sa may triangulo yung sa amin. Hindi ka makakapasok doon. O eto, kaya andito na ako. Mamaya, isipin mo, pagbaba mo doon, kuyugin ka doon, ako sabi mo, ako nagutos. O, dito, game tayo. Sabi ko naman, mga kahombre ko, kapag squatteran, pwede. Pwede ako dyan. Kapag seryoso, pwede. O. Araw-araw mo ako mumurahin, okay lang yon. Ipakita mo sa mga tao na gusto ko, actually, i-promote mo yung video ko. I-promote mo yung channel ko kung paano ko in-expose lahat sa'yo. Yun lang naman yan, man. See? Hi. Taga dito pala si FLM Ayaw akong papasukin. Nakakainis, man. Ayaw akong papasukin, mga kahombre ko. Ayan, sige, hintay pa tayo konti. Baka sakali naman akong papasukin. Tingnan natin. Gusto kong maghintay kung talagang totoong papapasukin ako. Ayaw akong papasukin Duwag. Sayang naman ang effort. Ayaw mo sa event. Ayaw mo sa personal. Ano yan? Gusto mo, trash talkan na lang sa social media. Tapos na ako sa trash talkan, man. Ayoko na yan. Ayoko ng trash talkan. Tapos na ako dyan, man. Legit tayo, seryoso. One-on-one ngayon na. Dito. Sa inyo mismo. Sa lugar mo. Ayaw mo papasukan sa village mo. Halika, lapit ka. Eto yung village niya mismo. Oh. And actually, yung mga guard confirmed na taga dyan ka. Oh. Inutusan mo pa na videohan ako. Walang problema doon, man. Nandito naman talaga ako. Kanina pa ako dito, 1.5 hours, mga kahombre ko. Ayaw akong papasukin. Ilalabas ko yan, nasa YouTube channel ko yan, ilalabas ko sa YT ko yan, mga kahombre ko, na kinuha ko yung cellphone ng guard. Ilalabas ko yan. O, wala. Husto ka lang sa utos sa mga tao mo. Pakita mo ulit. Ayan, sasakyan ko. Wala akong kasama kahit sino, man. Pakita mo yan ng ayos. Ayan. Nasaan ka na? Ayan, hihintayin pa kita. Kahit 1.5 hour ako dito, hintayin pa kita dito. Game yan. Akala mo siguro joke-joke lang to, no? Ayan. Patunay. Kasi sa amin, mga kahombre ko, hindi talaga makakapunta yan. Mamaya ako pa masisi niyan. Di ba? Sa San Pablo, hindi ka makakapunta. Di mo kaya doon. Hindi ka makakababa doon. Malabo ka doon. Dito sana tayo. Game ako dyan. Nasaan ang gunner mo? Ano ba? Andito na nga Purong bayag si Mangusin. Di na ako magtataka kung bakit ganito ka. Tapang si Boss MG. Kahit dati, ganyan na siya. Diba? Kakakaya yan. Dinayo na nga. Nagtago pa sa bahay. Ayaw niya lumabas. Anong gagawin ko? Ngayon na. Siyempre, nakakahiya naman mga kahombre ko lumapit kasi pwede na akong makasuhan dyan pag medyo lumapit pa ako at ganito yung gawin ko, baka makasuhan ako dyan. Kaya ayoko naman yung ganun. Dito na tayo. Game yan. Waiting, man. Tingnan natin. Malay nyo, magbago isip niya. Game tayo dyan. Yun lang naman yun. Ay, putang ina.
Utang ina. CEO yun ah. Sino yung idol? Yung sa Team Payaman, mga kahombre ko, CEO. Ewan ko, baka gusto niya rin sumama makipagsuntok. Actually, pababa siya idol. Mababa siya. That's good, man. Anyway, kung kilala niyo, CEO ng Team Payaman, ewan ko, nakita niya lang ako dito. Pero hindi ako sure, baka kakain lang siya dito sa kabila. But anyway, hindi naman niya ng aking ipinunta. So, kung mababa siya, mabibidyohan siya, then, hi yo. Kaso lang yo, naka-live ako ah. Okay lang, okay. Sige. Okay. It's okay. It's okay. May lang saglit. Nice meeting you. Ingat ka. Alam mo kung bakit ka nandito. Alam mo na. Wala. Alam ko lang. Wala. Ayaw niya. Ayaw mo. CEO yun, mga kahombre ko. Tsamba lang. Ayaw mo naman akong babain. Bakit, man? Ba't ayaw mo akong babain, FLM? Game na nga to. Diba? Nako. Napipikon na ako. Nasayang lang ata ang gas ng Challenger ko, hayop ka. Shit! Ay, nako. Ano sabi nila? Natuwa ba sila kayo? Sabi, gabi si yo. Ayan. I'm just waiting. I'm waiting still. 2 hours na ako dito, mga kahombre ko. 2 hours. 2 hours na, ayan o. 3:38 na, man. Umalis tayo sa San Pablo alas 11. Isn't it unfair? Hi. Naka-live ako, boss. Baka tao ka ba ni Mangusin? Lubog ka ba? Hindi siya tao. Ayaw akong labasin, boss. Ayaw akong labasin. Ganun talaga yan. Ayaw akong labasin. Alam ko. Ayaw akong labasin. Kanina pa ako dito, man. Wala. Picture tayo. Sige, go. Ayaw akong labasin, mga kahombre ko. Alam ko, taga dyan lang siya. Ayaw niya. Nakikita namin yan dyan. Ayaw mo pa akong labasin, Diyos ko Lord. Partida na to, mga kahombre ko. Meron akong asawa, meron akong pamilya, meron akong anak. Pero bakit ayaw mo akong harapin dito, man? My God. Diyos ko. Oh, ayan na, para matapos na tayo. Ma-close na ang deal natin dalawa. Diyos ko. Ay, nako. Mukhang wala na to. Wala na to, man. I think that's it. I think this is it, man. Yan na yon. Matatapos na ata tayo dito. I feel very sad, man. I feel very, very sad. Hindi ako makapaniwala. Sayang, mga kahombre ko. Sayang. Matapang ka, sabi mo. Oh. Ilocano ka, matapang ka. Wala, San Pableño to, isipin mo. From San Pablo, Laguna pa ako, pinuntahan kita dito. Nakakahinayang to, man. Sayang, eto na yung chance mo. Wala. Wala na. Hindi na ako. Ha? Kasama mo kung saan to. Warsaw. Warsaw. Wala, di mo ako nilabas. Tayo ka idol, ano ka lang, post ka lang idol. Hi. Post ka lang idol. Wag, yan. Tuto ka lang. So wala, hindi na ako lalabasin ni paring FLM. I think this is it. So, yun na yun, mga kahombre ko. Hanggang dito na lang siguro, wala na. Sayang lang oras natin. Shit, man. Ay, sayang. Shit. Nang matapos ang aking live, hindi niya na po napigilan na siya'y mag-live ulit. At dito lumabas na naman ang matitindi po niyang mga kasinungalingan, mga kahombre ko. Grabe. Pumunta raw ng BF Homes at naggangangak daw at nandoon daw ang bahay ko. Putang ina mo, ang bobo mo talaga. Bakit ka dyan sa ibang bahay pumunta? Ay, ibibigay ko sa iyo address ko. Sandali. Ito address ko, puking ina mo. Kompletong-kompleto to, ha? Ito address ko. Number 5, Purok 1, General Aguinaldo, Ramon Isabela. Halika na, pumunta ka na rito, putang ina mo. Tang ina mo? BF Homes ka pang nalalaman. Pupunta ka pala, putang na. Putang na, sino ba taga dyan sa BF Homes? Ang bobo mo, puking ina mo.
For the views ka lang talaga? Puta na, tinawagan ako ng mga tao ko. Nag-live daw si Makagago sa BF Homes. Nagla-live daw kesyo hindi ko daw nilalabas. Naduwag daw ako kasi nandun daw siya sa labas ng BF Homes. Pukin ang ina mo, bakit di ka pumasok? Para malaman mo kung makita mo yung hinahanap mo. Tarantadon to. Pukin ang ina mo. Putang ina mo, Makagago, for the views ka talaga. Nung lumaya ako, may kinuha kaming bahay dyan. Oo, nakituloy muna ako kasi bagong laya ako. Just sa BF, sa Bay Citadela. At syempre, kinuhanan ko rin yung mga tao ko just sa BF, just sa international. Putang ina mo, bakit ka dyan pupunta? Sino lalabas sa'yo? For the views ka lang talaga, pokin ang ina mo. Tang ina mo. Hindi ko raw nilabas. Pukin ang ina mo, gusto na kitang makakasalubong. Oo. Puta na, sasampi-sampigahin ko yung pagbubuka mong pangit. Baho. Ang ina to. Hindi na sana ako magla-live. Tinawagan ako, boss, naka-live si Makagago. Nando sa BF Homes. Grabe, biglang lumayo. Hindi niya pinakita sa live niya yung labas ng bahay niya. Actually, mga kahombre ko, napakaraming nagko-comment doon. Sa totoo lang, hindi niya pinapansin. 'Di ba? Sa totoo lang, kung gusto niya akong durugin, no? Nung panahon na yon na nag-live siya, napakadali lang. Sana pinakita niya na wala talaga siya sa Las Piñas. By his location, GPS location, napakadali lang nun. Or else, lumabas siya, ipakita niya, look, wala ako sa Las Piñas. Pero hindi niya ginawa. Alam niyo na kung bakit. Kasi nandun lang talaga siya. Hindi magsisinungaling ang mga kawawang gwardya na nagsabi sa akin at nandun ako mismo nung tinawagan nila si FLM. And in fact, inutusan pa po ang mga gwardya na yan ni FLM na ako ay kuhanan ng video without my permission, mga kahombre ko. Patago nila ako nakuhanan. Luckily, nakita ko lang yung tanod sa side mirror ng sasakyan ko at kinuha ko ang cellphone. Obviously, hiningi ko. Sabi ko, pahiram ako ng cellphone kasi pwede kitang kasuhan dahil hindi ako payag na kuhanan mo ko ng video. Binigay niya naman. And pagkabigay niya, dinilit ko yung video. Dinilit ko rin sa recently deleted video yung video. Kasi hindi ko sila pinahintulutan na mag-video. Kasi kasi mga kahombre ko, hindi kasi ako sanay ng ganyan. Ayaw ko yung patago, paganyan. Ayaw ko yung mga ganyang galaw. Kung kilala nyo si MG, alam nyo na ang gusto ko 1,000,000% transparency. At totoo! Ayan ang lagi kong binabanat. Aba, hindi. Hindi nagpaalam. Straight video. Papaano yan, mga kahombre ko? Anong gagawin natin? Kung mapapansin nyo rin sa live ko, sinabi ko din kay Yo ng Team Payaman na nakita ko lang just like that. Nung papalapit siya, ay bro, naka-live ako. Baka mamaya hindi mo gusto itong ganito, pasensya ka na. Kumbaga, huwag ka na lang lumapit sa akin. Batiin na lang kita from far away, hindi kita papakita. Kasi syempre mga kahombre ko, iba yung linya nung noon si Yo ng Team Payaman. Ang linya nila ay magpasaya. 'Di ba? Magbigay ng joy sa mga tao. Nung panahon na 'yon, mga kahombre ko, na naka-live ako, that was pure toxicity for me. Andun yung awareness, pero nandun yung toxicity, mga kahombre ko, kasi what is this, man? A grown-ass man ay nandun sa labas, no? Padre de pamilya, nandun sa labas ng bahay na yan para lang mapatunayan na siya'y matapang. This is BS. And sa totoo lang, bumaba ako sa level ni FLM. Bumaba ako. Actually, tama yung misis ko. Bumaba ako sa libelo niya. Tama? But I am lucky. Kasi andyan kayo to support me. At napapaalala nyo lagi sa akin na look man, hindi ka na ganyan. You need to go back to your senses. At ang dami nyo nagbe-message sa akin ng ganyan. Nakatanim sa utak ko yan, mga kahombre ko. Yung mga sinasabi nyo na yan sa akin. That's why hindi ko na siya tinuloy na maging pangit, na maging super toxic, kung ano-anong sabihin. Kung napanood nyo yung live, alam nyo na I was just there para patunayan na hindi lang ako all talk. Andun lang ako
para makita siya at gawing posible yung gusto niya mangyari. Kasi gusto kong ipakita sa inyo lahat ang diferensya ng isang sinungaling sa tunay na may bayag. Yun lang. At nakita natin lahat ang nangyari. Eto, papakita natin yung super chat ni Makagago. Ayan ho, ang super chat niya. Babasahin natin. Ayan, yung screenshot nyo. Siya ho yan. Ayan. Siya talaga yan. Mark Jason. Okay. As sinabi niya, number 12, Tokyo, Camela Homes, San Pablo, Laguna. Hihintayin kita, Boy Inidoro. Sakto, pagpunta mo rito, pipirma na ako ng waiver. Uunahan na kita. Pagpunta mo rito, baka paglinisin pa kita ng Inidoro. Okay? Sorry na, bati na tayo. Hindi. Mayabang ka. Hindi kita tatantanan. Oo. Ayan ha. Screenshot ko lang ha. Sorry na daw, bati na tayo. Hindi. Walang yakang hindot ke. Di ba? Hindi, walang bati-bati. Sabi ni 005 Gambler, ayan, nagsosorry na si Makagago, natahimik na. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Anong bati-bati? Putang na, winalangya mo ko eh. Tangina mo, araw-araw kita mumurahin dito sa live ko. Ikaw ang gagawin kong content, animal ka. Diba? Winalangya mo ko, putang na, pumatol lang ako. Nandun sa dalawa bahay ko. Bibigay ko na sa iyo yung address, poki ng ina mo. Number 5. Ulitin ko Number 5. Purok 1. General Aguinaldo, Ramon Isabela. Yan ang pinaka-main na bahay ko. Asyenda ko yan. Dyan ang lupain ko Ulitin ko. Number 5. Purok 1. General Aguinaldo, Ramon Isabela. Ipagtanong mo lang ako, ituturo ka nila. Bibilinan ko pa lahat ng tao na dalhin ka sa bahay ko. Oo. Yung isa naman, dito sa Suswarigi, number 17, Suswarigi, Quezon City. Puki ng ina mo. Puki ng ina mo, alam mong wala ako dyan. Diyan ka pupunta. Tarantado! Di nangangahulugan na duwag ka. Okay ng ina mo, for the views ka lang. May pa-live-live ka pa. Dito raw. Nagla-live daw. Dito ako sa labas ng bahay. Nandito ako sa BF. Okay ng ina mo, ampota. Ampota ka, bobo. Sabi ng gwardiya na andyan ka daw, gago. Okay ng ina mo, ampota. Maigsi lamang to, pakalat nyo na lang. Para mapanood niya, putang ina niya. Bobo siya. For the views ka lang talaga, makagunggong. Gusto mo lang talaga ng views. Ayan, binigay ko na sa'yo address ko. Isulat mo na. Isulat mo, binibigay ko na sa'yo. Number 5, yan yung main na bahay ko yan. Yan yung pinaka-main na bahay ko. Number 5, Purok 1. General Aguinaldo, Ramon Isabela. Asyenda ko na yan, binibigay ko. Yan yung mga lupain ko na malaki. Dyan ang bahay namin malaki. Makikita mo dyan, inang ko. Okay? Ngayon, ito pa isa. Number 17, Suswarigi, Quezon City. Poki ng ina mo. Hintayin kita rito ngayon. Hintayin kita sa labas. Naglalalive daw. Sabi ng gwardiya, nandiyan ka daw. Tarantado, binayaran mo yung gwardiya siguro. Okay ng ina mo. Hindi ka pumasok. Nandito pala kamo ko. Nandito pala kamo ko sa Las Piñas. Tarantado to, for W sa puta, bobo. Ano? Halika na. Binigay ko na sa yung bahay ko, yung address ko, hihintayin kita ngayon. Pumunta ka. Hihintayin kita. Pag di ka nakarating, ibig sabihin, takot ka o kininam. Kumakalat na ang address na kanyang binanggit sa Isabela ay peke. Kita mo na. Kita mo na. Kita nyo na. Sa mga humahanga pa kay FLM after nito, grabe, believe na talaga ako sa inyo. Grabe na to. See? Peking address ang ibinigay. Wala talaga, wala na tong credibility. Pakita ko sa'yo. Ayan. Lahat ng kayamanan ni Makaogag, ito lang ang katapat. Wala nang iba. Yan lang. Ayan. Ayan. Yan lang ang katapat. 40 million. Yan lang ang katapat. Lahat ng kayamanan ni Makaogag. Gusto pa makakita? Sige, pakakita ka kita.
Yun lang. Yung isang piraso lang na yun. Yun na yung katapat ng lahat ng kayamanan ni Makaogag. So sasampalin lang talaga siya. Di ba? Ayun. Yung isang piraso na yon, pwede ka nang bumili ng bahay na halagang 20 million, 3 sports car na tigpa 5 million, may sobra ka pang 5 million. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.